Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. OFW sa bansang Kuwait nanganganib na raw sa kanyang manyak na amo. Takot at bumabalot. Takot na lang ho. Talagang matindi ho ang takot nito na bumabalot kay Annalyn Tagibalos. Ayon sa kanya, pinakikitaan daw siya ng ari ng kanyang Arabong amo. Hindi pa raw na kontento ang kanyang amo ay idinikit pa raw ang kanyang amo yung ari sa kanyang likod. Ay, dapat magdala siya ng kutsilyo. Para chap-chapin niya. Kinakailan dito ng taga. 4 na oras na lang daw ang kanyang, ito kung patulugin ng kanyang amo, hindi na rin daw siya pinakakain ng maayos. Diyos ko po. Para malaman, etong ang detalye ng kanyang sumbong ni Annalyn, pakinggan ho natin. Hindi ko na po kaya dito, sir, ang pinagagawa sa akin ng amo ko, sir. Sir, please naman, mamamatay pa ako dito, sir. Ang daming trabaho, sir. Ilang beses na po ako niyang hinalay, sir. Minsan nga po, sir, pag nasa kusina ako, yung ari niya po, inaano niya sa likod ko at pinapakita. Pag naglilinis pa ako ng CR, pinasok niya po ako doon. Napalaro po niya sa akin yung ari niya po, sir. Napakabastos itong manyakol na ito na amo. Yung nga sinasabi ko, ayoko naman magkaroon ng sinasabing ito'y stigma sa mga kulokoy na mga hayuriburum. Mariosep. Sa linya natin si Edeline Hoyohoy, ang Documentation Officer ng Triple Human Manpower Agency Resources Corporation. Magandang hapon ho, Edeline. Hello, sir. Good afternoon po. Ma'am, ano ho tong sumbong sa atin dito ng ating kababayan na OFW? Talagang dinidikit na raw yung ari sa kanyang likod. Minamanyak pa siya, pinalalaro pa, ibang klase na. Umiiyak ho sa amin siguro. Kung napanood nyo ho, ano? Umiiyak ho mismo yung pobreng OFW at nagpadala ho ng aming sa amin ho video, si Annalyn ho to Ano ho magagawa nyo rito? Actually, sir, as of now, nasa embassy na po si Miss Annalyn. Okay. Very good. Okay, very good. Tapos, sir, gusto po namin na sana din siyang makauwi na po. Kaya lang po, sir, gusto niya po munang magstay doon para po mag-file ng case sa amo niya. Medyo matatagalan yun. Matatagalan. Pwede naman yata dito. Yes po, matatagal. Sinabihan na po namin siya na matatagalan siya. Pero sabi niya po, whatever, kahit gano'n daw po katagal, willing siya magstay sa embassy. Basta makasuhan lang po yung amo niya. Alam mo, parang kumukuha talaga siya ng hustisya rito sa ginawa sa kanya. Sometimes, kuminsan kahit na gaano katagal para makamtan yung hustisya, ganito yung ginagawa ng mga, parang ikay pag inape, gaano kalayo talagang maaabot ka para na makasumbong. Exactly. Di ba? Yes po, sir. So, okay. Sa linya, diyan ka lang muna ha. Sa linya natin ngayon si Josephine Tobia, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, Josephine. Yes. Good afternoon sa inyo. Good afternoon. Happy Father's Day. Okay, belated. Thank you, ma'am. Ma'am, narinig niyo ho yung ni Annalyn na parang ang dating ho ayaw niya para umuwi. Sabi ng agency, nasa embassy na siya kasi gusto niya makuha ang hustisya. Pinagtatangkaan, pinahawak ko minsan yung parang ari or dinidikit sa likuran niya. Bihira na ho siya pakainin. Kuminsan, 4 na oras na ng tulog. Ano ho magagawa natin ho rito? Oo, pero sinasabi niya na ayaw niyang umuwi muna. Hindi, parang kung maaari, gusto niya siguro makamtan yung hustisya. Kung kinakailan niya mag-stay para lang ito'y mag-file ng case against them. Ano tingin niyo doon, ma'am? Oo, pwede naman siya mag-file ng case, mag-pursue ng case doon. Kailangan tulungan lang siya ng ating polo sa post na iyan, para ayos talaga na mapanalo niya yung kaso na yan. But definitely, ang Polo OWA naman, ang OWA ay handang i-repatriate siya kung gusto niya.
although pwede rin naman siya mag-complain dito, but it's different also kung ipapursue niya yung case doon. Nandun. Kailangan malakas talaga yung kanyang ebidensya, mapuprove niya yung mga ginawang panghahalay sa kanya ng amo niya para talagang mapanalo niya yan. At siguro pwede niyang hingan ng tulong ang Assistant to National para mabigyan siya ng abogado. Para May makukuha ba siya, Ma'am Josephine, na damages like that sa amo niyang Arabo? May makukuha siya mga danyos? Siguro kung mapapanalo talaga niya, dapat lang makakuha siya ng compensation for that. Pero kung anytime say medyo nainip na ho siya, pwede siyang umuwi anytime. Pwede siyang umuwi anytime. Ready naman yan na talagang mairepat siya. Pero kinikilala natin yung kanyang kagustuhan na i-pursue yung kaso niya doon. Pwede naman, basta may abogado lang siya na makakatulong sa kanya, na ituloy yung kanyang kaso. Ayun. Pero pwede rin naman, Ma'am Josephine, umuwi na mo siya dito, pero dito siya magpa-file. Pwede ba ho yun? Mas madali ba yung prosesong ganun? If she will file a case against the employer, medyo mahirap yon. She can only file a case against the agency, the PRA here, at saka yung FRA regarding money claims. Kailan ba siya pumunta ng Saudi? May 12. May 12, 2016. 2012. Last year, ma'am. 2016. Last year. Oo. Kasi last year lang ba? Kuwait mo na. Kuwait to. Kuwait. Sa Kuwait. Okay, kung last year lang siya, wala pa siyang 1 year. Sobra na, ma'am. June na po tayo ngayon. Yes. Sayang at sana makakakuha siya ng compensation niya doon sa kanyang insurance. Dahil sa nangyari sa kanya. We will see. We'll look into it pagdating niya dito. Kailangan mag-file siya ng dito. Kaso, laban sa kanyang mga agency dahil I think kinomplain niya na ito earlier. Pero ma'am, ang agency naman is very cooperative. At sinabi nga, nasa embassy na, pero ayaw pa ng complainant umuwi. Cooperative naman po yung agency. How is this? Yung PRA dito? Kung gano'n, edi nasa sa worker yan. Yun. Kung gusto pa rin niya ituloy yung kaso doon. Dapat lang i-counsel siya. I will talk to the welfare officer sa Jeddah. Yung agency, nandiyan pa? Nandiyan pa yung agency. Si Edeline, nandiyan pa ba? Ito pa po, sir. Edeline, narinig mo, Edeline? Yes po, sir. Alright. Talagang ayaw ba talaga munang umuwi nito? Gusto makakamtan yung Yes po, hustisya? sir. Actually, kinausap po siya nung FRA namin. Tinanong po siya, pwede naman na po siya pauwiin. Kaya lang po sabi niya, okay lang daw po sa kanya kahit magtagal siya doon. Basta makapag-file siya ng case sa amo niya. Ma'am Josephine, narinig nyo? We will advise yung ating welfare officer doon para ma-counsel siya. Sige. Malaman natin kung anong final decision ng worker. In short, talagang nasa desisyon na ng ating OFW yan, ma'am. Yes. Alright. Maraming salamat po, ma'am. Edeline, maraming salamat. Thank you, sir. Okay, Thank you po. okay.